Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 2 patay matapos sumalpok ang isang 10-wheeler truck sa isang bus at restaurant sa Barangay Tayabo, San Jose City. Ugong napalitan ng liderato sa Senado, tuloy kasunod ng naging kaguluhan noong nakaraang linggo. Panibagong oil price hike, kasado na bukas. Sa MBC TV correspondents, lalaki sa Abukay, Bataan, patay sa motorcycle self-accident. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas star Brian Bagunas at Osaka Bluton, kampiyon sa 2025 to 2026 Japan SV League. At sa Showbiz Spotted, aktres na si Kay Abad, ibinunyag ang pakikipaglaban sa breast cancer. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 2 katao habang ang ilan ay sugatan sa pagsalpok ng isang 10-wheeler truck sa isang nakaparadang bus at restaurant sa San Jose City sa Nueva Ecija. Ang driver ng truck, patong-patong naman na reklamo ang maaring kaharapin. Una sa balita, si Grace Sansano. Patong-patong ng kaso ang kakaharapin ng driver ng 10-wheeler truck na rumagasa sa nakaparadang bus na dalhin at restaurant sa bahagi ng National Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City. Nangyari ito kahapon ng hating gabi. Hawak na ngayon ng PNP San Jose City ang 43 taong gulang na driver na kinilala na si Felipe Lustre ng San Antonio, Nueva Ecija. Patungo sana ang driver ng 10-wheeler truck nang ito ay aksidenteng bumangga sa likurang bahagi ng bus na nakaparada at dire-diretso nito ring tinamaan ang isang restaurant. Kasalukuyang kumakain ang ilang sakay ng bus nang mangyari ang aksidente, habang ang ilan naman ay nananatili sa loob ng bus. Kargado ng tone-toneladang mga trigo ang truck na sumalpok. Kabilang sa mga namatay ay ang nagbabantay at nagpapatakbo ng restaurant na kinilalang si Jetro Lapos, 32 taong gulang, negosyante ng naturang barangay. Bagamat nadala ba sa hospital ang 14 na taong gulang na si Jaira Bagawisan, residente naman ito ng San Mariano, Isabela, at sakay ng bus, idineklara din itong dead on arrival sa pagamutan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng 10-wheeler truck. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries and damage to properties ang kakaharaping kaso ng naturang driver. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutulungan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang pulis na nasangkot sa viral na panunulak sa rider sa isang kalsada sa Pasig City. Ayon sa grupo, kung hihilingin ay maaari rin nilang kasuhan ng rider na nauna umunong nag-provoke sa naturang pulis. Ang iba pang detalye hatid ni Dustin Bayog. Handang tumulong ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa pulis na sinampa ng reklamo ng Quezon City Police District o QCPD kaugnay sa panunulak sa isang rider sa Pasig City. Sa panayam sa founder nito na si Attorney Ariel Inton, kinwestiyon nito ang kasong frustrated murder laban sa pulis na isang police staff sergeant dahil wala naman itong intent to kill laban sa rider. Ayon din kay Inton ay naagrabyado rin na naturang pulis. Naagrabyado rin to, no? Dahil una na, kanabyado siya dun sa social media nang pinalabas yun lamang pumapabor dun sa
sa complainant. Matatandang ihain lamang ng QCPD ang kasong physical injury at malicious mischief laban sa naturang pulis, pero tinawag itong downgrade ng National Police Commission o NAPOLCOM sa isinagawang press briefing. Dahil dito, iniakyat sa frustrated murder ang kaso at inihain sa Pasig City Prosecutor's Office. Mababatid na natasan din ng NAPOLCOM na tanggalin sa pwesto ang investigating officer sa kaso, bagay na handa rin daw tulungan na naturang grupo. With all due respect sa NAPOLCOM, over serious kayo o over pasikat yung yung gusto niya dyan. Samantala ayon kay Inton, ay handa rin daw ito magdemanda laban sa naturang rider na umano nag-provoke sa pulis bago mangyari ang viral na insidente. Kung tutuusin, pwede nga siyang hulihin yung private complaint kasi inano siya yung hinat-pursuit noon complainant dahil umiiwas na nga yung pulis sa gulo hinahabol pa niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pang 2 linggo pero tila magkakaroon na naman ng palitan ng liderato sa Senado. Matapos kasi ang nangyaring gulo ay may ugong-ugong na naman na mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Tuloy ang ugong na magkakaroon na naman ng palitan ng liderato ng Senado kahit pa nakakaisang linggo pa lamang si Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto. Marami umano ang mga nadismaya sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Nagsimula ito sa biglang paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa, barilan noong gabi ng Miyerkules at ang pagtakas ni Senator Bato Huwebes na ng madaling araw. Ganun pa man ay naagaw na ng mga tinaguriang pro-Duterte group ang pagiging mayorya na sa Senado habang naghahanda sa impeachment proceedings sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Mamayang alas 3 ng hapon nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Dahil tumakas at nagtago na muli si Senator Bato ay hindi nabuo ang 13 na bilang ng bagong Senate majority. 2 sa mga pangalan na lumutang na maaring maluklok muli bilang Senate President ay sina dating Senate President Vicente Tito Soto III at dati ding Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Kasama din sa inaasahan ay ang pagtayo ng mga nasa minorya sa ngayon upang hingan ng paliwanag ang bagong Senate leadership sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang linggo at ang tuluyang pagtakas ni Senator Bato matapos siyang ilagay sa protective custody ng Senado. Lalo na't ilan sa kanilang inaakusan na maagang umalis sa Senado noong gabi ng Miyerkules dahil may advance information umano silang magkakagulo. Itinanggi nito at sinabing maaga silang umalis dahil maagang natapos ang sesyon at may kanya-kanyang meeting sa labas o kaya ay may maagang biyahe kinabukasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiwala naman ang House Prosecution Panel sa magiging kahihinatnan ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa oras na mag-convene ang Senado. Bagaman naniniwala na may kinalaman ang change of leadership ng Senado sa impeachment, kumpiyansa pa rin ang House Panel dahil sa mga ilalatag na ebidensya. Naritong report ni Kyle Bulias. Naniniwala ang buong House Prosecution Panel na may kinalaman pa rin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ang naging palitan ng liderato sa Senado nitong nakaraang linggo. Pero ayon kay San Juan City Representative Isabel Zamora na miyembro ng Prosecution Panel, kumpiyansa pa rin sila sa magiging kahihinatnan ng impeachment proceedings batay sa mga nakalap nilang ebidensya. Sabi pa nito sa DZRH News, sa kabila ng pagpapalit ng Senate President, ang mahalaga pa rin ay ang matuloy ang paglilitis. Umaasa din anya sila na sa huli, sa mga ebidensya pa rin titingin ng mga senador na uupo bilang hukom sa impeachment. The Senate is the only body which has jurisdiction over the trial of the Vice President. So, sana po ay gawin nila ngayon ang duty nila under the Constitution.
Una nang itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na naimpluwensyahan ni Duterte ang nangyaring kudeta sa Senado at iginiit na hindi maaantala ang proceeding. Sinabi naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na bahagi rin ng prosekusyon na dahil isang abogado si Cayetano, naniniwala itong igagalang niya ang mga nakasaad sa saligang batas. Kami naman ay, again, umaasa that the senators will see the evidence. Dahil alam namin na yung taong bayan nakita yung ebidensya na inilatag doon po sa Committee on Justice. So I think kung ano pong gagawin ng mga senators, nanonood po ang taong bayan, and sila na lang po ang sumagot sa taong bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagprotesta ang aabot sa 200 rallyista sa labas ng Senado ilang oras bago ang nakatakdang pag-convene nito. Ipinanawagan nila ang pagkadismaya sa pagbabago ng Senate leadership, gayon din ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live mula sa Senado ni Giselle Ricafort. Giselle? Sumugod yung mahigit 200 rallyista sa labas nitong Senado ilang oras nga bago mag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa mga nagkikilos protesta yung mga miyembro ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates na sumisigaw ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Bitbit yung mga placard at larawan ng mga senador. Nagpahayag sila ng pagkadismaya sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nanawagan din yung mga rallyista ng puspusang manhunt operation at kagyat na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Nag-iisa rin sa protesta yung Power for People Coalition na idiniing natatabunan ng gulo sa politika ngayon yung mga isyong malapit sa sikmura ng taong bayan. Binanggit nila yung mahal na singil sa kuryente dahil sa sangkaterbang ipinapapasan ng gobyerno sa ating mga kababayan. Gayon din yung krisis sa enerhiya at langis. Ayon kay Labor Leader Talio de Guzman, mas inuuna ng dapat sana mga public servant yung pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa tugunan yung pangangailangan ng mga mamamayan. Pakinggan natin. Ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa sa tugunin ang pangangailangan ng mamayang hirap na ngayon dahil nakalubog sa krisis. And especially yung krisis sa kuryente na marami ng matandang namamatay dahil sa kawalan ng kuryente. Sa halip na ito unahin, sikmura ng mamayan, ang inuuna ay yung pag-aagawan sa kapangyarihan. Yan yung problema sa ating gobyerno. Palagi na lamang ang interest nila at hindi ang interest ng taong bayan ang kailangang inuuna. Hindi nakalapit yung mga rallyista sa mismong gate nitong Senado dahil nagbarikada o nakabarikada pa rin yung mahigit 900 na mga kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort, nag-uulat live mula sa Senado dito po sa Pasay City. Mayroon ng hawak na inisyal na impormasyon ng Department of Justice o DOJ sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa na napaulat na nakaalis ng Senado noong Huwebes. Ang kanilang pahayag tinutukan ni Rovic Manuel. May bagong lead at impormasyon na umano ang Department of Justice o DOJ kaugnay sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos ng umano'y palihim na pag-alis sa Senado madaling araw ng Huwebes, May 14, kasunod ng nangyaring gulo at putukan sa loob ng Senate building. Bagaman hindi idinetalye, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may hawak na silang impormasyon para matukoy ang kasalukuyang lokasyon ng senador. Ayon kay Vida, kahit walang order for manhunt laban sa senador ay maituturing pa rin na valid ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Kinumpirma rin ng DOJ na natanggap na ng pamahalaan ang naturang warrant at ang request ng ICC para sa pagpapatupad nito sa bansa. Kinikilala umano ng gobyerno ang bisa nito at tiniyak na handang tumugon sa anumang kahilingan ng ICC.
Una rito, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang DOJ para pigilan at bantayan ang posibleng pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Bumuo na rin ang kagawaran ng Special Panel of Prosecutors upang imbestigahan ang shooting incident na naganap sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ayon sa Department of Energy o DOE. Ito'y bunsod ng inaasahang mataas na demand at ang unavailability ng ilang coal power plants. Batay sa datos, nasa 2,676 megawatts ang available capacity ng grid habang 2,513 megawatts naman ang peak demand. Sinabi rin ng DOE na 13 planta ang nasa forced outage simula pa noong unang bahagi ng Mayo, habang isa ay offline na mula 2021, 3 noong 2023, 2 noong 2024 at isa noong 2025. Samantala, 11 planta naman ang nag-ooperate sa limitadong kapasidad o derated capacity na nagresulta sa kabuang 852.9 megawatts na pagkawala ng supply sa grid. Ayon sa DOE, inilalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang power supply upang matugunan ang contingency requirement ng transition grid o transmission grid. Samantala, kasado na bukas, araw ng Martes, ang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo batay sa ulat ng Oil Industry Sources. Inaasahan tataas ng 1 peso and 20 centavos kada kada litro ang gasolina, habang 2 pesos and 10 centavos kada litro naman ang diesel. May dagdag presyo rin sa kerosene na tinatayang nasa 70 centavos kada litro. Ang paggalaw ng presyo ay bunsod ng panibagong pagsipa ng global crude oil prices, kasunod ng mga pangamba sa supply disruptions sa ilang pangunahing oil-producing regions. Sa mundo ng volleyball, nakuha ni Alas Pilipinas Captain Brian Bagunas ang kanyang ikatlong international championship title matapos magwagi sa 2025-2026 Japan SV League kasama ang koponan na Osaka Blue Tion. Ang mga detalye ihahatid ni Matchpoint Millie Borja. Nishida, the captain, with the serve. He's only gone and done it. It's an ace serve for Nishida. And Blue Tion are the SV League champions. Nadagdagan pang matagumpay na overseas career ni Alas Pilipinas star Brian Bagunas matapos magkampiyon ng Osaka Blue Tion sa 2025-2026 Japan SV League Finals. Tinapos ng Osaka ang serye kontra defending champions Suntory Sunbirds sa pamamagitan ng dominanting 25-22, 25-20 at 25-18 sweep sa Game 3 noong linggo sa Yokohama Arena. Nakabawi ang Osaka matapos matalo sa unang laro ng final series bago makuha ang Game 2 at tuluyang kumpletuhin ang reverse sweep sa deciding match. Pinangunahan ni Cuban outside spiker Miguel Lopez ang opensa matapos magtala ng 19 points mula sa 17 attacks, isang block at isang ace. Nagdagdag naman si Japanese star Yuji Nishida ng 15 points mula sa 12 attacks at 3 aces. Kabilang din sa matitinding sandata ng Osaka Blue Tion ang ilang miyembro ng World No. 7 Japan National Team gaya ni libero Tomohori Yamamoto, middle blocker Akihiro Yamauchi at outside spiker Masahiro Tomita. Sa panig naman ng Suntory Sunbirds, tampok si Ran Takahashi, Taishi Onodera, Masahiro Sekita at Tomohiro Ogawa. Bago ang finals, tinapos ng Osaka ang elimination round bilang second seed, tanga ng 38-6 record, sunod lamang sa Suntory na may 44 record. Para kay Bagunas, ito na ang kanyang ikatlong titulo sa kanyang overseas career matapos ang magkasunod na kampyonato kasama ang win streak sa Taiwan Top Volleyball League. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito na ang mga balitang dapat ninyong abangan. Senate Impeachment Court hindi sapat na makonvene lang ayon sa isang kongresista. Sa MBC TV Global, bilang ng mga nasawi sa sumiklab na sunog sa Thailand dahil sa salpukan ng tren at bus, umakyat na sa 8. At sa Showbiz Spotted, panibagong P-pop girl group na Zonara, opisyal nang sinimulan ang karera sa mundo ng entertainment. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dapat matuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Itong pahayag ng isang kongresista sa nakatakdang pag-convene ng Senado ngayong araw na anya ay hindi na dapat harangin sa ikalawang pagkakataon. Magbabalita si Milky Rigunan. Mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na makonvene lang ang Senado bilang impeachment court. Dapat matuloy na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon to ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa nakatakdang pag-convene ng Senado ngayong hapon bilang impeachment court. Ayon kay Sandanya, long overdue na ang impeachment trial na unang isinulong sa Kamara noong 19 Congress pero naunsyami lang. Naging modus na rin anya ng Vice Presidente na maging missing in action sa mga hearing ng Kamara. Paalala ni Sandanya sa Senado, hindi na pwedeng harangin for the second time around ang impeachment trial dahil may utang na katotohanan ang Senado sa taong bayan na litisin na ang Vice Presidente. Sa mga pang-abuso sa kapangyarihan, ang kanya laging go-to action ay huwag magpakita, huwag harapin. So kahit yung mismo mga taga-suporta niya, gusto nila marinig, ano ba ang depensa ng VP? Kasi ito yung tatawagin namin sa Committee on Justice, si VP Sara, para pabulaanan yung mga pinresent na mga matitinding ebidensya lamang sa kanya para kami tumatawag sa hangin. Sabi ko nga, para kami nag-i-spirit of the glass kasi bakante yung kanyang upuan, hindi man lang ginalaw ang baso ni VP. So, dapat magpatuloy na ito kasi may utang na katotohanan ang Senado sa taong bayan. Hindi nila pwedeng harangin, hindi pwedeng baliwalain itong prosesong ito kasi hindi na ito pwedeng gawin sa atin the second time around. Nagawa na nila ito dati pero ngayon dapat huwag tayong papayag. Kinakailangan magtuloy ang paglilitis, mailabas ang ebidensya at sagutin ito, harapin ni VP Sara. Ganda yung Mamayang hapon, full force ang 11-man House Prosecution Team sa Senado para saksihan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinasara ng Department of National Defense o DND ang operasyon ng isang steel company sa Misamis Oriental dahil umano sa paggamit ng mapanganib na materyales at banta sa pambansang seguridad. Ayon sa DND, ito ay pagmamay-ari ng negosyanteng si Tony Yang, na kapatid ng umano'y drug lord at dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga detalye ay babalita ni Edniel Parosa. Ipinasara ng Department of National Defense ang isang steel company sa loob ng PBDEC Industrial Authority sa Tagoloan, Misamis Oriental dahil sa umano'y operasyon ng hazardous materials at iba pang labag na posibleng banta sa national security. 6 na dayuhang hinihinalang illegal alien ang naabutan sa raid ng Armed Forces Philippines, katuwang ang Presidential Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation. Ayon kay Secretary Gibo Chodoro, semi-autonomous ang government-owned and controlled corporation at walang kinalaman ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng kumpanya kahit nasa loob ito ng lupa ng DND. Nabatid din sa kalihim na pagmamayari ito ng Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng drug lord at dating advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Napeke siya na Pilipino, hindi ba sinabi niya yung lolo niya, pineke yung ano niya, no? At kapatid siya ni Michael Yang na wanted na drug lord. So, I mean, hindi tayo nagsasalita ng panaginip dito. Tunay ito, no?
Inimbestigahan pa nga sa Senado ito. Kabilang sa mga sumbong na tinanggap na otoridad na nagtulak sa search warrant ay ang umano'y mali at walang permit na pag-handle na hindi pa batid na mapanganib na materyales. Patuloy rin ang pag-isiyasat ng Office of Civil Defense sa maaaring epekto nito sa kalusugan ng mga Pilipino, maging na komunidad na nakatira sa paligid. Una nang nalansag ng NBI at AFP ang network ng depleted uranium sa parehong rehiyon nitong 2024. Samantala, nagbabala Secretary Teodoro sa mga puwersang maaring magtangkang harangin ang kanilang investigasyon. Kakasuhan namin ng obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Para sa MBC TV Network News, ako si Adniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Former USEC Kim Robert De Leon itinalaga bilang bagong kalihim ng DBM. Para sa mga detalye, balita mo yan live mula sa Malacanang, Miss Leth Narciso. Leth? Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., University of the Philippines professor at dating Budget Undersecretary Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Sa press briefing dito sa Malacanang, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang appointment ni De Leon na nakatandang manumpa sa tungkulin bukas. Papalitan ni De Leon si Acting DBM Secretary Rolando Toledo. Narito si Yusek Castro. Robert De Leon is the new Secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. Samantala, itinalaga naman si Toledo sa Board of Trustees na kakatawan sa Association ng Government Employees Retirees ng GSIS. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth Narciso, nag-uulat live mula sa Malacanang. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, magiging maaliwalas ang panahon natin ngayong araw. Ngunit asahan pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon pagsapit ng tanghali at hapon. Ang mga kaulapan naman sa timog ng bansa ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Southern Mindanao at magdadala ng mga pag-ulan. Makakaapekto ito hanggang bukas at sa Miyerkules ay manunumbalik ang epekto ng easterlies. Sa ngayon wala rin tayong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala para sa ating heat index ngayong araw, asahan ang aabot sa 42 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman na madadamang init sa Coron at Cuyo sa Palawan at sa San Jose Occidental, Mindoro na aabot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index. Usapang trivia naman tayo, kadalasan kapag magbabato tayo ng isang joke o biro, nauuna pa ang ating pagtawa. Pero sinong mag-aakala na sa parte ng human evolution, ganon din pala, mas nauna raw pa ang pagtawa kaysa sa pagkakabuo ng salita bilang paraan ng pakikipag-usap o komunikasyon. Alamin na des, pagtawa na una kaysa mabuo ang mga salita. Noong unang panahon, mahalaga na para sa mga sinaunang tao, gayon din sa mga primate gaya ng mga unggoy o apes, ang komunikasyon.
Kaya naman bago pa nabuo ang salita, itinuturing na naging pre-verbal language ang pagtawa na siya ginagamit sa mga social bonds. Sa pag-aaral ng kilalang scientist na si Charles Darwin, ginagamit daw ang pagtawa bilang isang uri ng gesture o kilos para makipag-usap, gayon din sa pag-iyak at iba pang vocalizations. Taong 2009, nadiskubre din ng ilang psychologists mula United Kingdom na magkasing tunog at forma pala ang pagtawa ng mga tao at ng chimpanzee o bonobo. Bagay na inihahalin tulad sa teoryan ang tao at modern apes ay nagmula sa isang common ape-like ancestor milyong taon na ang nakalilipas. Dahil dito, kung kaya sinasabi na ang pagtawa o ang emotional vocalizations ay maaaring mas nauna bago pa nabuo ang mga salita sa ating human evolution. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umakyat na sa 8 katao ang bilang ng mga nasawi sa salpukan ng tren at bus sa Bangkok sa Thailand, habang nasa 80 na ang nasawi sa Congo dahil sa Ebola virus, kung saan muling idiniklara ang outbreak ng sakit sa nasabing bansa. Ang mga balita mula sa ibang dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Thailand, umakyat na sa 8 kataong nasawi at 32 sugatan sa sumiklab na sunog matapos ang nagisalpukan ng isang tren at bus sa Bangkok nitong Sabado. Ayon sa mga otoridad, kabilang rin sa mga nadamay ay ilang tricycle at kotse na nasunog rin mula sa naging banggaan ng 2 pampublikong sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, reckless driving umano ng driver ng tren ang naging dahilan ng pagbangga, ngunit iniimbestiga din ang bus kung mayroon din pagkakasala sa insidente. Sa ngayon, balik operasyon na rin ang serbisyo ng tren pero asahan na masalong paigtingin ng mga otoridad ang seguridad sa mga transport station. At sa iba pang balita, muli na naman nandeklara na Ebola outbreak ang bansang Congo matapos masawi ang 80 katao sa probinsya ng Ituri at kasulukuyang may halos 250 kumpirmadong kaso ng sakit sa bansa. Agad naman inalerto ng mga otoridad ang lahat ng health agency na tugunan ang mabilis na pagkalat ng sakit, kung saan pinalakas na ang aksyon ng mga operations center, laboratory surveillance at pag-deploy ng mga health team sa iba't ibang nasasakupang lugar. Ito na ang ika-17 idineklarang Ebola outbreak sa nasabing bansa na nagsimula pa noong 1976 at mahigit 400 katao ang nasawi. Habang ang sakit na Ebola virus disease ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng direct human-to-human contact, lalo na sa pagkakalantad sa mga body fluid ng isang impektadong individual. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na nakaalerto ang Department of Health o DOH at nakikipag-ugnayan sa World Health Organization o WHO matapos ideklara ang Ebola outbreak sa ilang bahagi ng Africa bilang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, sa kabila ng deklarasyon ng WHO, wala pang naitatalang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas at tuloy ang mahigpit na monitoring ng mga otoridad. Ipinaalala rin ng DOH ang mga naunang Ebola-related cases sa bansa noong 1989, 1996 at 2008 ay kabilang sa Reston strain, kaiba sa kasalukuyang Bundibugyot strain na hindi nakakaapekto sa tao. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na walang kaso, iginit ng DOH na mahalaga ang tamang impormasyon, maagang paghahanda at mahigpit na pag-iwas upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Samantala, ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi pa ito itinuturing na pandemya. Ngunit kailangan ang mas pinalakas na international coordination para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Binigyan din ng WHO na mas naging hamon ang pagtugon sa outbreak dahil sa insecurity, humanitarian crisis at pagdami ng informal health facilities sa mga apektadong lugar. Sa mundo ng P-pop, welcome to Zonora's World. Humataw sa eskolta sa Maynila ang grupong Zonara na binuo ng IZ o 1Z Entertainment. Kasabay niyan, inilabas na rin ang music video ng kanilang debut single. Narito ang report ni Showbiz Angel.
Opisyal nang nag-debut ang 7-member P-pop girl group na Sonara. Nabuo sila sa ilalim ng Onesie Entertainment management company na itinatag ng P-pop Kings SB19. Ang grupo binubuo ni Eureka, Ella, Dominic, Tin, Megumi, Lay at Nami. Hataw ang girls sa kanilang official debut na ginanap sa Escoltas sa Maynila, kung saan pinerform ng Sonara ang kanilang debut single na Tabi. At syempre, full support present sa event ang SB19. Ayon sa grupo, ang pangalang Sonara ay nanggaling sa salitang sonar o tungkol sa kanilang boses o tunog. Hango rin niya ito sa ngalan ng ina ng himagsika na si Melchora Aquino at Nara na siyang pambansang puno ng Pilipinas na sumasalamin naman niya sa kanilang katatagan. Sa ngayon ngay humakot na ng mahigit 300,000 views sa YouTube ang music video ng kanilang debut single. Abangan sa aming pagbabalik, isang pedicab driver sa Alang-Alang Leyte patay matapos pagsasaksakin ng kainuman. Sa MBC TV Sports, kupunang namayagpag sa regular season ng MPL Philippines Season 17, kilalanin. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagbabalik ng ating balitaan, patay ang isang lalaki sa Abukay, Bataan matapos ang aksidente sa motorsiklo. Habang patay naman sa saksakan ng kainuman ng isang pedicab driver sa Alang-Alang sa Leyte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki sa naganap na self-accident sa kanyang minamanehong motorsiklo alas 11 kagabi sa Sitio Gomez, Barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Kinilala ang biktima sa pangalang Tirso. Residente ito ng Barangay San Juan, Samal, Bataan. Ayon sa ulat, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Abukay Municipal Police Station matapos makatanggap ng impormasyon mula sa Metro Bataan Development Authority, BDA, hinggil sa insidente. Isinugod pa sa Bataan General Hospital and Medical Center ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Gumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang 27 anyos na pedicab driver na si alias Jobert matapos umano siyang saksakin ng kaniyang kainuman sa Sitio Malayhaw, Barangay P. Barantes, Alang-Alang, Leyte kagabi. Ayon sa investigasyon ng Alang-Alang Leyte PNP, nag-inuman ang biktima at ang sospek na si alias Bukaw sa loob ng bahay ng biktima nang mauwi ang mainitang pagtatalo sa kanilang inuman. Nagwala umano ang sospek at umalis dahilan para magsumbong pa sa barangay ang biktima. Ngunit pagbalik umano ni Jobert sa kanilang bahay, bumalik din ang sospek at sumigaw na kung bakit pa siya nagpa-blatter. Bago umano sinipa ang pintura at pinagsasaksak ang biktima. Sa takot, tumakbo ang live-in partner ng biktima upang humingi ng tulong, ngunit pagbalik niya, nadatnan niyang duguan at wala ng buhay ang kaniyang kinakasama. Idineklara na dead on arrival ang biktima ng attending physician sa Alang-Alang Municipal Health Office. Samantala, nagpapatuloy pang hot pursuit operation ng Alang-Alang Municipal Police Station laban sa suspect. Ito si Arsal Tito Jimmy, angay-angay para sa DZR. It's una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang Police Regional Office Negros Island Region o PRO inayar ang agresibong kampanya ng iligal na droga matapos nahuli ang isang high-value individual o HBI sa Sitio Kapagungan, Barangay Poblasyon, Bayan ng Sambuanguita, Negros Oriental ng Negros Island Region. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, na konpiska ang mahigit 1 kilo ng suspected shabu na mayroong standard drug price na 6.9 million pesos sa isinagawang drug buy-bust operation sa nasabing lugar. Ang operasyon isinagawa ng PDEO Norpo, PIU Sambuanguita Municipal Police Station, PNP DIG
OU Inayar at Pidia Inayar matapos nahuli si alias Ket, 38 anyos, residente ng Purok 7, Katrina Homes, Barangay Batiquil, lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa loob ng 33 taon na pagtatago sa batas, naaresto na ang isang wanted sa kasong act of lasciviousness ng Calbayog City sa Samar. Sa tagal ng panahon ng pagtatago, nalaman ng otoridad ng pinagtataguan ito at agad na naglunsad ang personnel ng Oquendo Substation PNP ng operasyon, naging dahilan ng matagumpay na pagkakahuli dito. Nahulang nasabing wanted sa sitio Mapaso, Barangay Bayo, Oquendo sa Calbayog City sa Samar. Kinilala ito sa kanyang alias na si Boy, ngayon ay isa ng senior citizen. 63 taong gulang, residente ng Barangay Pilar o Kinuli si Calbayog. Sa record ng PNP, ang warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness ay binaba ni Judge Clemente Rosales, presiding judge ng Regional Trial Court. Branch 31 Calbayog City sa Samar ay matagal na taong 1993 pa, ngunit nagtago ito ng mahabang panahon. Naglagak ng piyansa ang korte na nagkakalaga ng maliit lamang 2,400 para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, gumamit naman ng alternative recording device ang PNP sa isinagawang operasyon. Ang nasabing akusado nasa kustudiyan ng Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulong ang isang 61 anyos na mangingisda na high-value individual drug suspect matapos masamsam sa tahanan nito ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 15 Hitzel Transparent Plastic Sachet na may standard drug price na 238,000 pesos. Sa ulat ni Bulinaw OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Paggaduan, nagsilbi ng search warrant mula sa hukuman ng kanyang mga tauhan sa bahay ng akusado sa Barangay Luciente 2, Bulinaw, Pangasinan, kung saan nakakumpiska ritong illegal na droga at mga drug paraphernalias, kaya inaresto ang suspect na ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio, Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, top-seeded sa regular season ng Team Liquid PH sa Season 17 ng Mobile Legends Professional League, habang nakuha ng Aurora Gaming ang huling ticket para makapasok sa playoffs. Ang mga kaganapan sa Land of Dawn, panuorin sa report ni James Galange. Huling araw na ng regular season ng MPL Philippines Season 17 dito sa Victoria Sports Tower, kung saan meron ng mga teams ang namaalam at umabante naman sa playoff stage. Kung sino-sinong mga yan sa report na ito. Matapos ang 2 buwang bakbakan at palitan ng outlays sa katatapos lamang ng regular season ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 17, nakilala ng huling 6 na kupunan na papasok ng playoffs. Kung saan unang namaalam ang TNC Pro Team matapos talunan ng Team Falcon sina 2-0 sweep nitong Biyernes, habang sinelyuhan naman ng Aurora Gaming ang kanilang playoffs bid matapos talunan ng Smart Omega na naging dahilan din ng tuluyang pagkalaglag ng AP Bren. Sa kanilang huling paghaharap, tila gumana pa umunong dalang reverse sweep card ng Roras para umabot ang Game 3 ang serye sa kabila na naging magandang performance ng AP Bren noong Game 1. 8 linggo. Ano yan? Nang re-reverse card. Reverse sweep daw. Reverse. Pinangunahan ni Yue ang koponan matapos na naging 2-1 victory laban sa Beast using the Sushin at dominanteng pagpigil din nila sa funny ni James Punks. Para kay Kiel VJ Cruzem, ang ex-player ng AP Bren, aminado siya sa naging improvement ng MOBB scene sa bansa, gayong matatandaan naglaro si The King sa Chinese esports team na Shanyu Gaming. Sa MPLP, sobrang iba talaga competitive dito. Parang expected ko naman na lahat ng teams ganito Pero parang wala, sarap sa feeling na lahat ng mga kalaban mo, pag nanalo ka, sobrang saya mo. Di ba sa ibang bansa, parang sa Grand Finals ka lang magiging masaya Pero dito, every match counts Kaya sobrang saya. Habang umaasa naman ang Aurora Gaming PH na maibalik ang kanilang M7 World Champions form sa pagpasok ng playoffs. Yung M7 form na gustong-gusto talaga naming maibalik, almost there. Nakikitaan naman ng glimpse, pero
wala pa sa ngayon. So, isa yun sa pinakagusto talaga naming magawa before mag-playoffs. So, hopefully, matapos namin kung ano man yung pinapractice namin para maging ready kami talaga pagdating ng playoffs. At sa muli paghaharap naman ng Golden Rivalry, bigo namang makabawi ang Onyx Philippines laban sa Team Liquid PH matapos ang 2-0 sweep sa pangunguna ni JP Gonzalez de la Cruz, also known as JP ang roamer ng Cavalry. Sa KDA na 2-0-10, using the Marcel, naging dominante ang laro ng TL sa tulong din ng unexpected Benedetta pick ni Sanford na mas lalo nagpahirap sa Sonics. Build up the stacks. Okay, Petrify answering underneath. Tier 1, close call. Kirk, he thought he had 40. Yeah. So despite all of these close calls, whoa, Sanford trying to make a play. Oh, he does! Vintage Vinuya, the punish. Pahayag ni Carl Gabriel Cartizzi na Pomoceno, sa kabila na naging performance ng kupunan ngayong season, hindi pa nito inakala na masusungkit nilang top seed ng liga. Sobrang masaya ako kasi di namin in-expect na magtatapon kami this season. Expect ko talaga mag-lower bracket kami or laglag kasi yun nga, roster changes, pero masaya ako. Samantala, ang iba pa mga kupunan na kabati sa liga ang Twisted Minds, Smart Omega at Team Falcons naman na nakasungkit ay kalawang upper bracket seat. Gaganapin ang playoff stage sa Phil Oil Center sa San Juan City sa May 27 hanggang 31. Mula dito sa MPL Arena para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Milibora, ito si James Galangki ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, matapang na inilahad ni Kay Abad ang kanyang pakikipaglaban sa breast cancer. Ang aktres, Enero pa raw noong nakaraang taon nang malaman ang sakit. Ang kwento ng aktres sa Showbiz Report na ito. Kasabay ng kanyang kaarawan, ibinunyag ng aktres na si Kay Abad ang pakikipaglaban sa breast cancer hanggang sa maging cancer-free. As of now, you can declare that you're a survivor and you're cancer-free. Sa vlog na pinamagatang My Journey, ikinwento ng aktres na matapos sumailalim sa gallbladder stone removal surgery taong 2024 nang pinayuhan naman siyang magpamammogram. X-ray ito upang masuri ang dibdib kung may bukol o posibleng senyales ng cancer. At ito'y karaniwang inirerekomenda ng mga doktor sa mga babaeng edad 40 pataas. Hanggang sa pagsapit nga ng Enero noong nakaraang taon, nang tuluyang na-diagnose na may breast cancer si Kay. Kasama ang asawa na si Paul J. Castillo, lumipad sila pa Singapore para doon magpagamot. Isa nga rin anya sa mga naging mahirap para sa aktres ay noong pansamantalang iniwan ang mga anak para sa kanyang gamutan. Sa kabila ng mga pinagdaanan, nanatili anyang matapang ang aktres at kumapit na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sa pagbabahagi ni Kay sa kanyang journey, complete healing naman ang hiling ng fans para sa aktres na inilarawan din nilang truly a warrior. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan, hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.